God redeems our failure for His purpose. Kaya na i-redeem sa Ginoo ang atuang mga kapakyasan para sa iyahang katuyuan. In Genesis 15:20, Joseph tells his brothers, "You intended to harm me, but God intended it for good." Nga naman, kay kini si Joseph, isa kini siya sa pinakapalangga nga anak ni Jacob. Sa iyang 12 ka mga anak, si Jacob o si Joseph palangga niya. That's why usa ka adlaw nagtugway og mga hayop sa iyang amahan nga si Jacob kining iyang mga igsuon. Nga napulo ka buhok kay kay katong bangod nabili. So, gisugo sa amahan niya si Jacob kini si Joseph na patuon sa mga igsuon kay dalahan og pagkaon para ilahang padudto siguro. So samtang nakita siya sa mga igsuon dito sa layo nga mga dapit diin nagtugway sa ilang mga karnero, nakita kini sa iyang mga igsuon na nagpaingon si Joseph diha sa ila. Ug mingon kining mga igsuon, ingon siya. Nagistoryahan na sila mga magsuon, ingon siya. Naana nga to ang ambisyoso nga igsuon nga si Joseph. Usa man ato sa patyon. So nagsabot sila nga patyon nila si Joseph. Pero niabot si wala ko sabot limot si Judah o gibadlong sila. Dili nato na buhaton kay igsuon nato na. So ako nang buhaton, ako sa ibutang nila sa balon nga walay tubig. Unya, ingnon lang nato atong amahan nga wala na si Joseph, namatay na, ikaon sa mga hayop. So nagkasabot sila. Namuna ilang buhaton, sige butang nila dito sa balon. Unya kay iagi man tong mga Midyanhon, wala ko masayo. Pag-agi sa mga Midyanhon na tigpatigayon dito sa nasod sa Ehipto, ilang gibaligya ang ilang igsuon nga si Joseph. Gibaligya nila sa negosyante nga mga Midyanhon nga muadto sa Ehipto aron magpatigayon dito So, sa diha nga nabaligya na nila nagproblema karon sila kung usaw nila. No, nahalin naman si Joseph. So, ilang gihinyo nag-ihaw sila og hayop. Kuha nila ang salina ni Joseph, gisi nila, o niya giyapan og dugo sa hayop nga ilang ihaw, o niya gidala nila sila kamahan, o giingnan nga patay na ang imong pinalanggang anak nga among igsuon nga si Joseph. Ni ang ebidensya sa nina niya. O ni, gikunis-kunis siya sa mga bangis ng mga lubo, o may bangis na pagpanahunan. And then, kasi nito po, nasubo, may hila, gigisi ni Jacob ang iyang salina, butang sa utog sa iyang ulo, timaan sa iyahang pagtangutan tungkol sa kamatayon, sa iyahang palangga anak, na si Joseph. And then pagdala kay Joseph sa mga Midyanhon, niabot dito sa Ehipto, o gibaligya na usab si Joseph dito sa mga Egyptian. O dito siya ipalit ni Potiphar, ang piniyalan ni Paraon, ni Haring Paraon. So nahimo siyang ulipon sa panimalay ni Potiphar. O dito, itintal siya sa asawa ni Potiphar. Pero kay wala man sa nahimong nadala, gibilanggo siya duha ka tuig dito nakagawas. Paggawas, nakagawas siya kay gi-interpret niya ang damgo ni Haring Paraon. O kay natinuod man ang damgo ni Haring Paraon, itagaan siya og kapa, o niya ipasakay sa kabayo, itagaan kwintas, o gihimo siyang gobernador sa Ehipto. Can you imagine? Pagkahimo niyang gobernador, nagpakalpo siya o nagfluot siya ang iyang dapway mga nakining Egyptian. And then usa ka adlaw bibanos ang grabing hulaw sa tibuok kalibutan, lakip na sa Ehipto o sa Israel. O unya mingon si Jacob, adto mo dito sa Ehipto, pabalik ko dito o mga makaon nato kay wala na tayo makaon diri sa aton nasod. So bilang niyo kini mga anak ni Jacob na malit dito o ang miatubang kanila ang usa ka gobernador wala nila damha nga mao ang ilang isuon nga si Joseph nga ilang gibaligya sulod na sa daghan ng mga katuigan. So ang nahitabo sa diha nga nag-istoryahan sila dito may mga emosyonal na bahin diha nga istorya. Kung mubasa ka na nila nga istorya makahilak ka tungod sa kung magsuon sila. And then sa lakto na pagka-istorya, nagpaila siya nga ako tong inyong igsuon nga si Joseph nga inyong gibaligya. So diha nga
kamatyo na ang iyang papa, mingon ang iyang mga igsoon, nga basin mo niya po, imo kaming panimaslan kung wala na ang atong amahan. Kung sa'y tubag ni Joseph, ingon niya, the Lord, ingon niya diri, Joseph tells his brother, giingnan niya yung mga igsoon, you intended to harm me, but God intended it for good. Can you imagine? Ang inyong tinguha na ako, pagpasakitan. Kapag ang tinguha sa Ginoo kanako para sa kaayuhan. Ano man? Kaya kung wala na himong gobernador si Joseph dito sa Ehipto, mamatay sila sa gutom. Kaya di man sila makasulod kung pati gayon dito sa Ehipto. Maunay nahimong inunggan, namin puyo ang mga Israelites sa nasod sa Ehipto, sulod sa 400 unang katuigan. Bumikan kay Joseph, kamoy nagsugod og puyo sa nasod sa Ehipto. Inungdan na ang bangay ni Jacob na 12 kabuok nakasulod sa nasod sa Ehipto. O nang nipuyo sila og 400 katuig dito sa Ehipto. Sila ning mitabok dito sa Red Sea o sila ning miadto sa Promised Land. Ini nga mga banay. O na ang istorya ni anak. Sa usahay kini nga tuwang mga failures nato. Makaingon ka na ginidili maayo pero bagad. Kung gusto ka gamiton sa Ginoo, kaya niya buhaton ang imuhang mga failures mo'y sinugdanan para sa katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya kung dili ka masipya sa imong kinabuhi, wala mo kayo realization. Kung dili ka makarealize na nakasala ka, nakahimo ang salakon, natubangan sa Ginoo, dili ka makapangayon pasaylo sa Ginoo, dili ka makarealize na kinihingtanan. Sala di ay? Ang Ginoo nagpa-realize kanimo na dunay plano ang Ginoo sa mga Ginoo. Daghan ng mga tao ng mga imperfect sa Bible. Even si Moses, so diha gitawag siya sa Ginoo na siya ang mangulo sa mga Israelites na muadto gikan sa Ehipto, luwas ug muadto sa Promised Land. Ingon ni Moses, ingon niya, dili ko kay di na ako kaya. Di ko kabalong istorya, ngak-ngak ko. Ingon niya, ngak-ngak ko. Pero ang Ginoo, kita pa lang imong sungkod. Anong sungkod? Di mo may gamito na to. Oh. Nya, tawag po nato imong igsuon nga si Aaron. O siya ang imuon natong imuha tigpamagba. Spokesperson. Wala ang tanan na istorya sa Ginoo kay Moses. Dili sa direct na musulti sa mga tao tungod kay nga lagi siya. Di ka balo istorya siguro di mo direksyon. Kasi kung iyang hinuldian siguro kay maayong buntat. Wala siguro yung istorya. So, ang Ginoo naging-istorya kay Moses, and then si Moses relate niya kini to sa iyang brother, niya si Aaron, and then si Aaron niya kini isulti sa tanan ng mga tao, mao ni ang isulti sa Ginoo. That's why kita usab kaya kitang imong qualified sa Ginoo isang taliwala sa atong mga close sa atong kinabuhi. In Romans 8:28, in all things God works for the good of those who love Him. Sa kung sa paman may tabo, God works for the good to those who love Him. Si Jacob, namahan ni Joseph, aduna po'y ikasaway niya siya, ano man. Kaya ang blessing, gikawat niya na supposed to be para kay Esau. Muna siyang nahimong division pamilya nila. Kaya si Esau, gusto man siyang katyon, kaya nasupukit sa iya, kaya gikawat niya ang blessing, ikan sa iyang amahan, na supposed to be para sa iya. Yet God used even those failures to shape Joseph into a man of destiny. That's why our failures as fathers may have caused pain, but when surrendered to God, they can also lead to healing, wisdom, and redemption. That's why ang challenge nako sa inyo mga kamahan, own your past mistakes with humility. Ang una, na nakasala ka, doon na kayo mga nangaging mga nahimong adili maayo, and then pamalang tungit, ngayon pasaylo, kaya ang Ginoo mag-himo kanimo public diya sa itubangan. God uses repentance heart. Gamiton kaniya kung aduna kay manglulsulon na kasing-kasing. And talk openly with your children about where you fail. Sultiin mo mga anak kung sa imo mga close sa kalapakyas and how God changed you. Kaniadto, taniha manala ka sa Ginoo, kung sa kaniadto, right, storytelling sa iyong mga anak. Kakuhaan mo na nila o testimonyo sa ilang kinabuhi. Na giusap gid sa Ginoo ang ilang tatay, ang ilang amahan.
Ngayon ako, sa una na, inali ko na, kung ako kinabuhi, kung ako binuhatan, but ang Ginoo nag-usap sa ako. Then makita nila na giusap di si Papa sa Ginoo. Then makuhaan at nila o pagtulon-an. Mahimo kong basihan para po sila mahimo matilunan sa Ginoo. Let your testimony be a tool for healing your family.